Oh, yung bigas. Bigas, kanina yan, may iwan. Bali, ang ilalagay nating design dito mga bossing is scope light. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung kailangan natin sa pagkikesame. Ang kailangan natin na gamit is lapis, pitik, plies, tapos martilyo, riveter, eskwala, gunting, spatula pag magmamasilya ka na, cutter, tsaka tansi, tsaka metros. Yan lang pong kailangan natin sa pagkikesame. Yung spatula, magagamit natin yan pag magmamasilya tayo. Bali, sa pagpiprame ito lang kailangan natin. Yan, yung mga yan. Okay? Tapos, unang gagawin natin, magdinibil tayo kung gaano kataas yung ceiling na gagamitin natin. Yan. Bali, ito, itatago na lang natin ito. Yan, tatago natin dyan. Baka magkakabit kasi sila rito banda eh. Baka lalagyan nila ng cabinet yan. Tatago na lang natin ito. Magdadap dyan, tapos dito, kublight. Kukublight tayo dyan. Dito tayo magkukublight yung paikot na yan. Okay, sige, magnibil na tayo. Kunin yung nibil. Bali, ang kailangan pala natin sa framing ng kisame is paring. Yan, paring. Tapos, nasa na yung kering? Ito. Kering channel. Tsaka, walanggal. Ito, walanggal. Tapos, suspension rod para sa hanger. Tsaka, ano ba yung paring clip? Nasa na yung paring clip? Ayun. Ito. Paring clip tsaka blind rivet. Blind rivet na 1/8 by 1/2. Yan, bali magninibil na tayo ngayon. Yan. Okay guys, ninibil na tayo. Yan. Pagkagamit nyo ng nivel, dapat i-double check nyo muna kung yung nivel host ninyo talagang naka-nivel.
Kasi pag nagkamali ka dyan, wala na. Lahat mali na, hindi na pare-parehas. Mas maganda bago kayo gumamit ng level hose, dapat i-check nyo muna kung ano, kung nakanabil na ba siya. Yan, ninibilin natin dyan, tapos dyan. Yan. Yan. Pagkatapos sa inibel, pitikan natin. Yan. Lagyan natin ng pitik. Pagkatapos lagyan ng ano ng pitik, guhitan na. Lagyan natin ng walang gel. Pwede na natin lagyan ng walang gel. Ayan guys, tapos na yung first step natin. Dun sa taas, mula sa ceiling, nagpababa tayo ng 10 cm. Tapos magpapababa ka ng 20 cm mula sa pinagpababaan mo ng 10 cm. 20 cm yung bababa mo. Yan. Tapos sa gilid, maglagay ka ng paring na wall angle, putol-putol yung nilagay natin dyan. Na walang gal, kaya putol-putol kasi diyan natin nilalagay yung pinaka height ceiling niya. Ang sukat na ito, magano ka ng 15. Mag-adjust ka ng 15 diyan, tapos dito 2 feet, 2 feet, 2 feet. Bali 61 cm ang pagitan niya. Pero dito sa gilid 15. Kasi nakaabang yan sa kublight na gagawin natin. Yan, tapos dito sa lalagyan ng carrying, 80 yung pagitan niya. Pati doon, yan. 80 yung pagitan niyan. Tapos dito naman, bali magpababa kasi tayo rito Bababa tayo ng 15 kasi tatakpan na lang natin ito. Yan. Tapos naglagay rin tayo ng carrying dyan para abangan ng carrying para mas matibay. Bali flat na ditong banda. Okay? Ngayon yung step 2 naman, ilalagay natin yung tuturo ko yung ilalagay na natin yung paring. Ilalagay na natin yung paring dito sa sa kabang na walang gel. Ayan mga boss, nakalagay na tayo ng paring tsaka carrying. Yan.
Bali yung space ng carrying natin pag nag-hanger naka 80. Naka 80 yan. 80 yan. Ayan, 80. 80 rin yung line yan. 80 cm. Pati dito sa kabila 80 cm din yan. Yan, naka 80 cm yan. Yan. Tapos pagkatapos lagyan ng carrying, ininibil nila. Lagyan na natin pansin dyan, tapos inilibil natin dito. Yan, nakabatak na siya ng pansin dyan. Nakikita nyo, may pinagano lang sila dyan na concrete na ito. Yan, pag nalagyan ng tansi, yan, dyan na sila magbabase ng level ng kisame. Tapos dito sa gilid mga bossing, magpapabrigate tayo ng paring, yung ilalagay natin dito, paring para sa coblight. Magpapabrigate tayo niyan. Yan, lalagyan natin ng paring yan, yabangan natin mga paring yan. Andito yung bali iba't ibang sukat niyan. Iba yung sukat ng paring dito, tsaka dito. Pero yung dito sa parehas. Yan, tsaka dito, parehas. Yan. Tapos papakita ko sa inyo yung yung fabricate ng ng paring, kung paano mag-fabricate. Yan. Dito tayo sa gumagawa ng lalagyan natin sa coblight. Bali itong sukat ng paring natin pag maggagawa tayo. Kasi nagpatas tayo ng 20 dun sa design natin. Magsusukat tayo ng 20. Dapat yan. 20. Tapos yung palob ng coblight is 15. Tapos yung naiiwan is 25. Bali ang haba nito is 40 cm. Tapos palob ka ng 15, tapos magpataas ka ng 20. Ganito yung itsura niya. Yan. Bale, pag gagawa kayo na ito ng fabricate na ito siya. Yan. Bale, mula dito hanggang dyan 20, tapos maglalagay ka ng tenga niya. Dito may riribit yung paring sa taas. Tapos doon sa baba, dito may riribit. Dito siya. Yan siya. Ganyan siya. Yan. Tapos doon sa taas, yung paring, doon sa ginawa natin doon sa taas, dito mo naman riribit. Yan. Dito mo riribit. Nakabang yan. Okay. Yung sukat na ito is 40, tapos 20, tapos magbigay tayo ng konting pagriribitan na 3 cm. Basta puro centimeter.
makita ko. Yan boss, nailagay na natin yung ano, yung mga paring, mga pinabrigit natin paring kanina. Pinakita ko sa bali yan yung sukat na pinabrigit ko, yung sinabi ko yung sukat kanina, yan. Yan. Tapos yung meron dito sa ano, iplapat na lang, kaya mas malaki yung ano dyan, pinabrigate namin dyan na paring para sa flat na yan. Mas malaki dyan, para may tago natin yung beam. Tapos dito, ganun rin. Kung ano, nakabang kasi yan sa paring sa taas, tsaka sa baba. Yan, ilagay na natin. Yan. Bali yung ilalagay natin ngayon, sunod-sunod na ilalagay natin yung may paring, ayun, yung paring na yon. Yan ibabarin na yung board. Babarin na natin yung board dyan. Yan, dyan lalagyan din natin dito. Yan, lalagyan natin dyan. Ito yung isa. Lalagyan natin. Mali pa palibot dyan na malalagyan. Bale, sukat ng paring natin boss, tagtutupit yan. Umuna dito, nag-15 tayo dyan, tapos tupit, tapos tupit, tapos yung zero niya dito, tapos 15 na naman doon. Tapos yung carrying natin is 80 yung pagitan centimeter. Tapos nag-hanger tayo, 80 rin yung pagitan niya, fix hanger natin. Basta yung sinabi kong sukat, centimeter. Yan, boss. Okay, tapos na tayo mga bossing. Ganyan yung ano, itsura niya pag natapos. Konting review lang mga bossing. Yung unang ginawa natin is nivel. Nag-nivel tayo sa mga bawat kanto, nilagyan natin ng nivel. Tapos sinabi ko yung sukat kanina kung gaano kataas, tsaka anong adjust ng mga design natin. Ang unang nilagay natin yung walanggel. Yan yung walanggel, unang nilagay natin. Tapos naglagay tayo ng walanggel din doon sa taas, yung putol-putol na walanggel. Yan. Tapos naglagay tayo ng carrying channel. Yan, bali yung carrying channel mga boss, nakapatong yan sa paring. Yan, nakapaglagay na tayo ng carrying tsaka paring. Tapos pagkatapos malagyan ng carrying, naglagay tayo ng yung pinabricate nating paring. Yan, naglagay tayo ng paring para sa cove light. Pagkatapos natin lagyan ng paring na pinabricate natin, nilagyan natin ng paring ulit para sa pagbabarya ng gypsum board. Yan. Yan, nilagyan natin ng pagbabarya ng gypsum board. Nakatago yung ilaw na ilalagay diyan, kaya cove light tawag diyan. Tapos ditong banda, yung pinabricate natin, depende yan kung gaano kalaki yung i-flat natin. Yan. Bali, parang ganun lang, nagdagdag lang ditong banda. Kung ano yung sukat dito, parang nagdagdag lang tayo kung ilan yung haba na ito, yun ang ipapabricate natin. Ganyan lang mga boss. Yan, ganyan yun na. Tapos tagabag na rin tayo ng dito sa gitna, paglalagyan ng ilaw. Yan. Okay mga boss. Bali boss, yung ginawa natin metal frame kanina, metal paring,
Nakadepende yan sa sukat ng bahay o design ng bahay. Pwede kayong mag-adjust o gumawa ng sarili yung sukat kung anong mas maganda dun sa lugar na paglalagyan ninyo. Doon kasi sa nilagyan natin kanina medyo masikip, kaya yung sukat na yun ang nilagay ko doon, nababagay dun sa lugar na yun. Ganun po. Sana may natutunan po kayo sa video ito. At yung ibang video po na kasunod doon, i-abangan nyo na lang po, i-upload ko sa susunod na video po. Maraming salamat po at magandang gabi at